Breaking news mga kabayan, nakipag-ugnayan na ang China sa Pilipinas. Ukol sa nakaraang balita kung saan may isang Chinese spy na nahuling gumagala sa COMELEC headquarters. Pangalawa sa ating mga balita, isa na namang bagong Typhoon missiles ang dineploy ng US sa Pilipinas. Ito ay bilang pagkontra sa mga banta mula sa China. Pangatlo sa ating mga balita, Czech government sinasabing magtitake ng majority stake sa isang 18 billion project upang bumuo ng bagong mga nuclear units. Panghuli sa ating mga balita, tila mas dumarami pa ang mga kumpanyang nalulugi at nagsasara sa China. Ano pa kaya ang mga matitinding magaganap sa China? Yan ang ating aalamin ngayon. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan ng China sa mga otoridad ng Pilipinas upang humingi ng karagdagang impormasyon kaugnay ng pag-aresto sa isang hinihinalang Chinese national malapit sa tanggapan ng Commission on Elections. Ayon sa ulat, nasabat ng National Bureau of Investigation ang nasabing banyaga sa isinagawang operasyon nitong Martes. Sa likod ng kanyang sasakyan, nadiskubre ang mga kagamitan na pinaniniwala ang maaaring gamitin sa paniniktik o espiya na agad namang kinumpiska ng mga otoridad para sa masusing investigasyon. Sa gitna ng issue, muling iginiit ng Chinese Foreign Ministry na wala silang intensyong makialam sa mga internal na usapin ng Pilipinas. Ayon sa kanila, nananatili ang kanilang prinsipyo ng hindi pakikialam sa soberanya ng ibang bansa at nirerespeto nila ang mga legal na proseso ng Pilipinas. Nagpaalala rin ang China sa ilang mga Pilipinong politiko na iwasan ang paggamit sa insidente upang itulak ang mga agenda o gumawa ng mga walang basehang paratang na maaaring magdulot ng tensyon sa ugnayan ng dalawang bansa. Ayon pa sa kanila, mahalagang manatiling mahinahon at makatarungan ang pagtingin sa naturang insidente habang isinasagawa ang investigasyon. Samantala, sa iba pang mga balita, sa isang ulat noong April 22, 2025, binigyang diin ng Kongreso ng Estados Unidos ang lumalaking halaga ng Typhoon mid-range missile system ng Army, lalo na habang tumitindi ang tensyon sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang paglalagay ng mga Typhoon battery sa Pilipinas ay umani ng matinding batikos mula sa China, na tinawag itong isang destabilizing na hakbang at nagbabala sa posibilidad ng isang arms race o paligsahan sa pagpapalakas ng armas. Gayunpaman, lalo lamang nitong pinagtibay ang bisa ng sistema bilang isang epektibong panakot, partikular bilang tugon sa lalong agresibong kilos ng Beijing sa South China Sea. Dahil dito, isinaalang-alang na ng Kongreso ng US ang mas malawak na paglalatag ng sistema sa iba pang panig ng mundo at nakatakdang makipagpulong sa pamunuan ng Army, Department of Defense at mga combatant commander upang pag-aralan kung paano ito pinakamahusay na magagamit sa iba pang estratehikong lugar. Ang Typhoon Surface-to-Surface Missile System na binuo ng kumpanyang Amerikano na Lockheed Martin ay isang makabagong bahagi ng Long Range Precision Fires Program ng US Army. Layunin nitong punan ang pagitan ng mga missile na may maikling saklaw at ng mas malalayong hypersonic weapons ng Army. Kaya nitong magpakawala ng SM-6 at Tomahawk cruise missiles na may saklaw mula 500 hanggang 2,500 km, isang malaking tulong para sa mga komandante upang tamaan ang mga target na kritikal at nangangailangan ng agarang tugon sa malawak na lugar ng operasyon. Ayon sa ulat ng Congressional Research Service na pinamagatang The U.S. Army's Typhoon Strategic Mid-Range Fire System, ang mobility, multi-domain versatility at kakayahang agad maipadala ng Typhoon ay nagpapalakas sa estratehiyang multi-layered deterrence ng Estados Unidos, lalo na sa mga lugar na may tensyon. Sa iba pang mga balita, ang pamahalaan ng Czech Republic ay kukuha ng mayoryang bahagi sa isang proyektong nagkakahalaga ng 18 billion para sa pagtatayo ng dalawang bagong nuclear unit, ayon kay punong ministro Peter Fiala nitong Miyerkules. Isang hakbang na layong bawasan ang pasaning pinansyal
ng kumpanyang enerhiya na CEZ. Ang CEZ, na 70% na pagmamay-ari ng Estado, ay orihinal na pumayag na magtayo ng isang reaktor sa planta nito sa Dukovany gamit ang pautang at garantiya mula sa Estado. Gayunpaman, nang pinalawak ng pamahalaan ang proyekto upang maging 2 unit, kinailangan ng alternatibong pondo. Sa ilalim ng kasunduan nitong Miyerkules, bibili ng pamahalaan ang 80% ng pag-aari ng subsidiary ng CEZ. Na-elektrarna Dukovany 2 ang unit na mamamahala sa bagong planta sa halagang humigit kumulang 3.6 billion Czech crowns o 164 million sa US dollars. Ang modelo ng pamumuhunan at pagpopondo ay isa sa mga pangunahing hadlang sa pagbuo ng kasunduan sa Korea, Hydro and Nuclear Power, isang subsidiary ng Koreanong kumpanyang KEPCO na napili noong nakaraang taon upang itayo ang planta. Napagdesisyunan na namin ang paraan ng pagpopondo sa mga bagong nuclear unit, kabilang ang pagkuha ng 80% ng EDU-2 mula sa CEZ at sa May 7 ay pipirma kami ng kontrata sa KHNP, pahayag ni Fiala sa isang press conference. Sa panghuli sa ating mga balita, ang pagtaas ng taripa mula sa US ay nagdulot ng matinding paghina sa operasyon ng maraming maliliit na negosyo sa China. Maraming pabrika ang halos wala nang ginagawa. May mga negosyanteng tulad ng isang karton manufacturer na napilitang tumambay na lamang sa pabrika ng kaibigan dahil sa kawalan ng order. Partikular na apektado ang mga industriya tulad ng lighting, sapatos at damit kung saan maraming order ang na-cancel ng mga kliyente kahit tapos na ang produksyon. Sa mga negosyong malitang kita, sapat na ang dagdag tarif upang tuluyang malugi o magsara. Hindi rin kayang ipasa ng mga negosyong ito sa mga mamimili ang dagdag gastos dahil wala silang pricing power. Dahil sa kakulangan sa teknolohiya at inobasyon, wala silang sapat na dahilan para magtaas ng presyo. Karamihan ay nasa mga industriyang mababa ang hadlang sa pagpasok at madaling palitan. Dahil dito, nalulugi sila habang hindi kayang makipagsabayan sa pandaigdigang kompetisyon. Dahil sa kakulangan ng order, maraming manggagawa ang nawalan ng trabaho. May mga pabrika na pinilit ang kanilang mga empleyado na magbakasyon nang walang kasiguraduhan kung kailan sila babalik. Halimbawa, isang pabrika ng muebles na may 100 employees ang napilitang isara matapos makancel lahat ng foreign orders. Sa iba pang kaso, lumalampas pa sa kita ng negosyo ang buwis at tarif, dahilan para malugi ng malaki. Bilang survival strategy, sinubukan ng ilang exporter na bumaling sa domestic market. Ngunit sa lokal na merkado, mas matindi ang kompetisyon at mas mababa ang kita. Nawawala na rin ang competitive edge ng mga produktong gawa sa China sa pandaigdigang merkado. Kaya't mas pinipili ng mga mamimiling Amerikano ang mag-import mula sa mga bansang tulad ng Vietnam at India na may mas mababang gastos at hindi sakop ng mataas na tarif. Dahil dito, lalong nalalagay sa alanganin ang kinabukasan ng mga maliliit na Chinese business. Dahil sa epekto ng mga tarif at pag-alis ng mga dayuhang kumpanya mula sa China, libu-libong mga manggagawa ang nawalan ng trabaho. Marami sa kanila ay galing sa mga rural na lugar at lumipat sa mga lungsod upang makahanap ng mas magandang kabuhayan sa mga pabrika. Ngunit ngayon, unti-unting nagsasara ang mga pabrikang ito dahil sa kakulangan sa orders mula sa ibang bansa, mataas na production cost at kawalan ng investor confidence. Ang dating mga aktibong industrial zones ay nagmistulang ghost towns. Tahimik, may mga bakanting gusali at wala ng operasyon. Ang mga manggagawa ay sa pilitang umuuwi sa kanilang mga probinsya na walang katiyakan kung kailan sila muling makakahanap ng trabaho. Ang ilang kumpanya, kahit hindi pa tuluyang nagsasara, ay nagpapababa ng sahod o nagpapaliban ng pasahod upang makaligtas sa krisis. Dahil dito, maraming pamilya ang nagdurusa, nawawalan ng pangunahing pinagkukunan ng kita at nahihirapang tustusan ang araw-araw na pangangailangan. Bukod pa rito, ang mga bagong graduate ay nahihirapang makahanap ng trabaho dahil sa lumiliit na oportunidad sa sektor ng manufacturing. Dahil dito, tumataas ang unemployment rate at dumarami ang underemployment sa kabuuang populasyon. Ang krisis na ito ay hindi lamang nakaaapekto sa kabuhayan ng mga manggagawa,
kundi nagpapakita rin ng mas malawak na problemang pang-ekonomiya na kinakaharap ng China. Ang tarif ng Estados Unidos ay nagdulot ng malawakang krisis sa industriya ng pag-export ng China. Maraming kumpanya, lalo na ang mga maliliit at katamtamang laki ng negosyo, ang nahirapan dahil sa pagtaas ng mga buwis at ang pagbaba ng demand mula sa US market. Hindi rin madaling mag-adjust sa bagong sistema ng mga tarif, kaya't ang iba sa mga exporter ay nagtangkang mag-shift sa domestic market. Ngunit hindi sapat ang demand upang punan ang puwang na iniwan ng mga pag-export. Naharap ang China sa pinakamalalang krisis ng industriya ng pag-export nito sa mga nakaraang taon, at sa patuloy na tensyon sa trade, hindi pa malinaw kung kailan magbabalik sa normal ang ekonomiya ng bansa. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ng Genpark, isang Hong Kong-based export service company, mas pinapakita ng mga resulta ng survey na ang epekto ng tarif ng US ay magpapatuloy at lalala pa sa 2025. Ang higit sa kalahating bahagi ng mga exporter mula sa China ay nagsabi na inaasahan nilang magiging mas mahirap ang kanilang kalagayan sa susunod na taon kumpara sa kasalukuyan. Ayon sa Genpark, mahigit 20% ng mga kumpanya ang inaasahang babagsak ang kanilang benta ng hanggang 30%, samantalang ang isa pang 20% ay tinatayang magkakaroon ng pagbaba na nasa pagitan ng 30% at 70%. Mas malala pa ang sitwasyon para sa mga exporter na umaasa sa mga produkto mula sa US dahil sa patuloy na pagtaas ng mga tarif at ang pagbaba ng pagbili mula sa mga Amerikanong consumer. Sa survey, itinuring ng mga negosyante na ang pinakamalaking epekto ng mga tarif ay ang pagbagsak ng benta at ang pagtaas ng mga gastos sa pagpapadala na nagiging sanhi ng matinding pagkalugi para sa mga maliliit at katamtamang laki ng negosyo. Pinipilit ng mga kumpanya na mag-adjust at maghanap ng mga bagong merkado, ngunit mahirap na makahanap ng alternatibong mga destinasyon na kasing laki ng US. Ang ganitong mga kalagayan ay nagiging sanhi ng pag-aalala sa mga mangangalakal sa China at ipinapakita ng pag-aaral na hindi lamang sa mga kumpanya, kundi pati na rin sa mga pabrika at manggagawa ang epekto ng tarif na nagiging sanhi ng pagkawala ng trabaho at paghina ng produksyon. Ang pag-aaral ng Genpark ay nagsisilbing babala na ang kasalukuyang kalagayan ng industriya ng export ng China ay hindi lamang pansamantala, kundi patuloy na magiging mas mahirap sa hinaharap. Dito, hindi lang ang mga kumpanya ang nagiging biktima, kundi pati na rin ang buong ekonomiya ng China na nahaharap sa matinding hamon. Habang patuloy ang pag-akyat ng mga tarif at trade sa pagitan ng US at China, mas lumalawak ang mga hakbang ng US upang iwasan ng China bilang pangunahing pinagkukunan ng mga produkto. Mula sa pagtatayo ng mga pabrika at paglipat ng produksyon sa ibang bansa, ipinapakita ng mga US na negosyo ang kanilang desisyon na bawasan ang kanilang dependency sa mga produktong galing China. Isang halimbawa nito ay ang mga malalaking kumpanya tulad ng Apple na nagsimulang mag-transfer ng kanilang produksyon sa mga bansa tulad ng India at Vietnam. Ang layunin ng mga kumpanyang ito ay iwasan ang mataas na tarif at ang mga geopolitical risks na dulot ng tensyon sa pagitan ng US at China. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong hakbang ay hindi lamang isang pansamantalang solusyon, kundi isang matinding hakbang upang maiwasan ang anumang sakuna sa negosyo, tulad ng pagkakaroon ng mga hadlang sa supply chain o posibleng mga pagbabawal sa trade. Ang mga bansang tulad ng India at Vietnam ay naging alternatibong destinasyon para sa mga pabrika na nawala ang tiwala sa China bilang manufacturing hub. Sa kabilang bahagi, ang mabilis na paglago ng mga pabrika sa mga bansang ito ay nagdudulot din ng mga bagong hamon sa mga lokal na industriya at mga manggagawa. Samantala, ang pag-iwas ng US sa China ay hindi lang nakakaapekto sa mga malalaking kumpanya, kundi pati na rin sa maliliit na negosyo sa buong mundo. Sa kabila ng mga hakbang na ito, ang pagbabago sa mga supply chain at mga merkado ay nagiging sanhi ng hindi pagkakapantay-pantay sa mga negosyante at nagpapalala ng mga hamon sa mga pabrika at manggagawa na umaasa sa trade sa pagitan ng US at China.
Ang mga bansang dating umaasa sa mga produktong galing China ay nagiging mahalaga sa industriya ng manufacturing. Kaya't mas higit pang tumitindi ang kompetisyon at presyon sa mga negosyo sa mga bansang ito. Sa ngayon, ang global supply chain ay nahaharap sa isang malaking pagbabago na dulot ng patuloy na tensyon sa pagitan ng US at China. Habang ang mga pabrika sa China ay nagsusumikap upang makapag-adjust at maghanap ng bagong merkado, ang mga kumpanyang umaasa sa China para sa murang produksyon ay nahihirapan din. Ang lumalawak na pag-iwas ng US sa China ay nagsisilbing signal na ang economic rivalry na ito ay nagiging isang permanenteng estratehiya na magdadala ng malalalim na pagbabago sa global na ekonomiya. Sa harap ng lumalalang tarif at mga hakbang upang pataasin ang proteksyonismo sa trade, ang US at ang mga kaalyado nitong bansa ay nagpatuloy sa mas mahigpit na mga hakbang laban sa transshipment o ang pagpapadala ng mga produkto mula sa ibang bansa, partikular na mula sa China, gamit ang mga bansang tagapamagitan upang iwasan ang mataas na tarif. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong pigilan ang mga kumpanya mula sa paggamit ng mga backdoor na ruta kung saan ipinapadala ang mga produkto sa ibang bansa tulad ng Vietnam at Thailand na pinapalabas na ginawa sa mga bansang iyon. Ngunit ang mga ito ay ipinadala pabalik sa US bilang mga imported na goods mula sa mga bansang iyon. Noong April 2025, nagpatupad ng mga bagong regulasyon ang Vietnam na naglalayong magsagawa ng mas mahigpit na mga inspeksyon at kontrol sa mga sertipiko ng pinagmulan ng mga produkto upang pigilan ang maling pagpapakita ng pinagmulan at ang transshipment. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng pagnanais ng Vietnam na protektahan ang sarili nitong ekonomiya mula sa mga posibleng parusa at pagpapataw ng mas mataas na tarif mula sa US habang nakikipagtulungan sa US upang tiyakin ang transparency sa supply chain. Bukod pa rito, nagpatuloy ang mga hakbang ng US upang gawing isang krimen ang transshipment at pagpapanggap ng pinagmulan ng mga produkto. Kasama na dito ang mga posibleng parusa tulad ng malaking multa, pagkansila ng mga lisensya sa pag-export, at ang posibilidad na maparusahan ang mga opisyal ng kumpanya ng hanggang 20 years na pagkakabilanggo. Sa mga bagong patakarang ito, ang mga kumpanya na nakikialam sa transshipment ay nahaharap sa matinding panganib ng pagkawala ng kanilang negosyo at reputasyon. Ang mga bansang kaalyado ng US tulad ng Thailand at South Korea ay nagsimula na ring magpatupad ng mga mahigpit na regulasyon upang pigilan ang maling pagpapakita ng pinagmulan ng mga goods. Sa katunayan, ang South Korea ay nagpatupad ng isang espesyal na task force upang makipagtulungan sa mga otoridad ng US upang sugpuin ang mga kaso ng maling deklarasyon ng pinagmulan ng mga produkto at ang mga kasong may kaugnayan sa transshipment. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng malalim na pag-aalala ng mga bansang ito na mawalan ng access sa US market, isang mahalagang pinagkukunan ng kita at foreign exchange. Ang mga bagong regulasyon na ipinapatupad ng mga bansa sa Timog Silangang Asya at ng US ay isang malinaw na pahayag na hindi titigil ang mga bansa sa pagpapalakas ng kanilang mga proteksyon laban sa mga kumpanya at individual na magsusubok mag-evade ng tarif. Habang patuloy na lumalawak ang mga hakbang laban sa transshipment, ang mga pabrika at negosyante mula sa China at mga karatig bansa ay nahaharap sa isang mas mahigpit na hamon na higit pang nagpapalalim sa mga epekto ng trade war sa buong mundo. Sa kabuuan, ang trade war at ang pagtaas ng mga tarif ay may matinding epekto hindi lamang sa ekonomiya ng China, kundi pati na rin sa global na merkado. Ang patuloy na pagtaas ng tarif ay nagdulot ng malalaking pagsubok para sa mga maliliit na negosyo, mga pabrika at mga industriya ng paggawa na nagbigay daan sa pagsasara ng mga pabrika, pagkawala ng trabaho at pagkabangkarote ng ilang kumpanya. Ang mga industriya na walang sapat na teknolohikal na kalamangan tulad ng paggawa ng mga kahon ng karton at mga produkto ng ilaw ay labis na naapektuhan ng mga tarif na nagiging sanhi ng mas matinding pressure sa kanilang operasyon. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, ang mga negosyo ay nagsimulang maghanap ng mga alternatibong merkado at bansa upang matugunan ang mga bagong kondisyon ng trade. Ang mga bansa tulad ng Vietnam, India at Mexico ay nakikinabang mula sa mga hakbang na ito,
Ngunit ang ganitong paglipat ay may mga kahihinatnan sa mga bansang umaasa sa China bilang pangunahing pabrika ng mundo. Ang mga malalaking kumpanya tulad ng Apple ay nagsisimula ng mag-shift ng kanilang produksyon sa mga bansang hindi naaapektuhan ng tariff. At ito ay nagiging sanhi ng permanenteng pagkawala ng mga order mula sa mga kumpanya sa US. Sa pangmatagalan, ang epekto ng trade war sa China ay hindi maitatanggi. Ang mga pabrika sa China ay maaaring magsara at ang mga empleyado ay maaaring mawalan ng trabaho. Ang mga kumpanya na umaasa sa mga order mula sa US ay maaaring mawalan din ng kanilang mga negosyo at magiging mahirap para sa China na makabawi mula sa pagkawala ng mga kliyente. Ang mga hakbang na ginagawa ng US at ang kanilang mga kaalyado upang pigilan ang transshipment at pagtakas sa tariff ay nagpapatibay lamang sa epekto ng trade sa buong mundo. Kung hindi magbabago ang sitwasyon, ang China at ang iba pang mga bansa na umaasa sa US bilang pangunahing merkado ay kailangang mag-adjust sa isang bagong global na trade kung saan ang mga dating patakaran at estratehiya ay hindi na magiging sapat. Sa huli, ang trade war at ang mga tariff ay nagbigay daan sa mas malalim na pagbabago sa global na supply chain at ang mga epekto nito ay tiyak na magtatagal sa mga darating na taon.